PNP denies casing VP Duterte's residence. There's no truth to this. Ayun, bistadong sinungaling si Sara. Bistadong sinungaling si Sara, guys. Ay, ba't ang baba ng upuan ko? Ayan. Kaya pala wala akong masandalan. Ayan. Bistadong sinungaling si Sara. Pagwawala na naman mga DDS na ito. Tinawag nating sinungaling si Sara. Actually, hindi lang ako nagsabi, pati PNP. Kasi sabi ni Sara, nag-casing daw yung PNP sa tahanan nila. Or pinipilit daw pumasok ng village. Oo, kung hindi lamang daw sa katapangan ng Homeowners Association, baka nalagay daw sa peligro yung pamilya ni Sara. Tinan nyo talaga tong babaeng to. Oo, pabiktim. Tapos ang gusto ni Sara Duterte, di ba kahapon napag-usapan natin, ang gusto ni Sara Duterte, yung taong bayan mismo ang magtanggol sa kanila. Di mo kaya? Ba't hindi ikaw ang tumrabaho nun? Kasi pamilya mo sila, di ba? Responsibilidad mo yung pamilya mo, huwag mo kami damay. May sarili kaming pamilyang iniisip. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na kayo magpadala ng mga inyong mga remittance sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga pawn shops through cash pickup, at iba't ibang mga bangko rin, no? Almost real time po yan, no? Sa mga bangko, lalo kung may online banking kayo. At kung sa inyo pong unang padala ay gagamitin yung aking promo code na Coach Jared, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit na pwede nyo rin ipadala sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya gamitin na po si Sendwave sa inyo pong, para po sa inyong padala needs. Oo, sa inyong mga remittance needs. In a social media post, Duterte claimed that the PNP operatives attempted to case or loiter with no apparent lawful purpose around her residence and also tried to find the place she was renting. According to PNP leadership, there is no truth to this. Sinungaling daw. Sinungaling si Sara. Ito yung sinabi niya sa video, guys. Sa balita. According to our PNP leadership po ay wala pong katotohanan po ito. But then again, sabi nga natin, whatever issues po na... Rektahan talaga, no? Wala pong katotohanan yan. Grabe, sana sinabi yung pangalan ni Sara Duterte doon, no, sa same sentence na yan, no? Meron pong aligasyon na ang PNP daw ay nagki-casing sa tahanan na inuupahan ni Sara Duterte. Wala pong katotohanan yan. Ang sarap pakinggan. Na nabistong nagsisinungaling si Sara. Well, mga kotsero, apparently, alam naman nating lahat, mga DDS lang naman ang nag-e-enjoy na pinagsisinungalingan sila. Pero tayo mga ordinaryong mamamayan, tayo mga mahampas lupa na normal mag-isip, pag tayo pinagsisinungalingan, naiinis tayo at nagagalit. Pero yung mga DDS, hindi. Yung mga DDS, hindi. Yung mga DDS, happy sila na pinagsisinungalingan sila ng mga Duterte. In fact, sasabihin pa nila, anong sasabihin nila? Ang sasabihin ng mga DDS, ay, grabe, ang galing-galing talaga ni Sara sa politics. Diba? Art of war. Ganun sila eh. Art of war, galing-galing talaga, etc. Sun Tzu, master strategist. Ganun eh. Master strategist, political genius, art of war. Mahal namin Pangulong Rodrigo Duterte. Chess master. Ganun sila eh. Ganun yung mga DDS eh. Wow, galing talaga. Idol na agad, di ba? Kahit pinagsisinungalingan na sila. Paloob po doon sa sulat po ng ating pangalawang Pangulo, siguro mas makakabuti para sa ating lahat at para na rin po sa mga mamamayan po natin na i-address po ito silently at kung ano man po yung mga concerns and issues ay ang PNP naman po ay bukas sa anuman pong dialogo at anuman pong pwede pong magawa para i-address po itong mga concern po na ito. Yung ating Chief PNP po ay mas pinili na lamang po muna magtrabaho. In fact, over the weekend po ay
Kasama ko po mismo yung ating Chief PNP. Nag-ikot po tayo doon sa mga affected PNP personnel natin na naapektuhan po ng bagyo. Yun po yung pinagkabisihan po ng ating Chief PNP over the weekend. Nagpahatid po Busy tayo daw ng siya. tulong sa mga pulis nating naapektuhan, particularly dyan sa Region 3. At kahapon po, nagtungo naman po kami sa Calabarzon at pinuntahan po yung dalawang pulis po natin na nabarel during police operation at dinalaw po niya mismo yan at personal po niyang kinumusta yung kalagayan po ng ating mga pulis pati yung pamilya at nagpahatid po ng tulong. So ito po ngayon yung pinagkakaabalahan ng ating Chief PNP at mas pinili na lamang po niyang tutukan ito pong mga pangangailangan po ng ating mga pulis at wag na pong sagutin ko ano po yung mga issue pong hinaharap po ng ating bansa po sa ngayon po. Pero at least sumasagot sila sa spokes. Diba? Importante rin yun eh. Kasi alam nyo mga kotsero, meron kasing mga issue, again, dinensyon ko na ito kanina, may mga issue na kailangan sinasagot ng maayos. At kasama dito tong issue na to na ibinibintang ni Sara Duterte. Mga bintang lang naman yan eh. Mga bintang lang yan. Tapos, syempre, dahil Duterte yung nagsabi, yung mga DDS, they will take it, they'll believe it hook, line, and sinker kahit walang ebidensya. Ganun eh. Ganun yung mga DDS eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag DDS ka pa rin, kapag ikaw ay sumusuporta pa rin hanggang ngayon kay Duterte, kailangan mo talaga ng matinding mental gymnastics. O kailangan mong ikompromiso ang iyong common sense, ang iyong logic, at ang iyong morals. Mga bagay na napaka-importante sa ating araw-araw na pamumuhay. Dali natin ito. But General Fajardo, once and for all, can you again clarify po doon kasi ang issue talaga nagsimula doon sa pagtanggal ng mga security detail po ng PNP ni Vice President. So, ilan talagang tinanggal? If you can discuss again, bakit po nasaan po sila? Nasagot na po ito ng ating Chief PNP na ako rin po ay nasagot ko na rin po ito last week. Kung matatandaan niyo po ang ating pong explanation po dyan, nung mag-assume po as a Vice President po yung ating kasalukuyang pangalawang Pangulo ay may kinreate po na isang unit po. Ito po yung tinatawag po na Vice Presidential Security Protection Group kung saan ang pulis po ay nag-detail po at nagbigay po ng mga personnel po dyan at kasama po yung components po ng AFP. Nung maglabas po ng order nitong second week of July, if I'm not mistaken, July 9 po ang Department of National Defense kung saan po nakasaad po doon na yung Vice Presidential Security and Protection Group ay mapapasailalim na po as subunit po ng reorganize po na Presidential Security Command. So inabsorb na po yon ng PSP yung unit po na yon and hindi ko alam kung nabalita yun nabalita ba yun? Parang hindi. Pero meron akong kopya nung order na yan ng DND, Department of National Defense. Tingnan ko lang sa Facebook. Na-post ko yun isang araw eh. Na naglabas ng order pirmado ni Secretary Gibo. Para lang ma-confirm natin yung sinabi ni PNP. Totoo yan, na nagkaroon nga ng order recently. Ayan ito yun Hindi ko na muna nakita nyo na to. July 9. Ayan tama. July 9, 2024. Yung kwento kasi mga kotsero, kahapon natuklasan natin, June 25, 2022, bago pa lang umupo si Sara Duterte bilang Vice Presidente, matapos niyang mambudol ng 32.4 million Filipinos para iboto siya bilang Vice Presidente. Yung tatay niya bumuo na ng Vice Presidential Security Group. Oo. So, syempre, spoiled eh. So, bumuo ng Vice Presidential Security Group. Ngayon, mga kotsero, ang nangyari dito sa Vice Presidential Security Group, this month, July 9, 2024, sa pamamagitan ng Department Circular Number 13 ng Department of National Defense, yun nga, inabsorb nga ng dati PSG, ngayon PSC na, Presidential Security Command. Inabsorb ng PSC yung VP SPG. So hindi na siya under
hindi na siya hiwalay sa Presidential Security Group or sa Presidential Security Command. Dati kasi hiwalay. So ngayon, si Gibo ang pumirma dyan, Secretary Gibo. The inclusion of the Vice Presidential Security and Protection Group as one of the subunits of the Presidential Security Command, Armed Forces of the Philippines is approved. Ayan na yun. Yan. This is in conjunction with the reorganization of the Presidential Security Group into the Presidential Security Command, AFP. This department circular shall take effect immediately. So, ito yung nangyari na yun. Kaya nagkaagulo-gulo. Ngayon, dahil dyan, ang ginawa ng PNP, pinulaot nila yung ikukwento na ni As a Fox. result of that, ay nakipag-ugnayan po mismo yung director po ng PSPG sa opisina po ng Vice President at para ipaalam po sa kanila kung maaari ay magbawas po ng personnel po ang PNP dahil mahigit 100 po ang nakadetail po doon sa na-create po na Vice Presidential Security Protection Group. Oh my God! At nagkaroon naman po ng understanding na ipo-pull out po itong 75 po at may So meron siyang 300 plus na AFP na miyembro ng Security Command. Meron pa siya 100! Nabi naman. Tapos babadgetan mo ng 75 million pesos. Yung spare tire ng gobyerno, babadgetan mo ng 75 million pesos. Buti na lang talaga nagsalita tong si PNP. Kasi ngayon nagkakaroon na ng linaw yung issue. Kasi kung hindi nagsalita si PNP, hindi natin makikita kung gaano karami yung dinetail sa kanya. 75 million pesos para sa security detail ni Sara Duterte. Non-performing na nga siya sa DepEd, non-performing pa siya sa kanyang self-imposed obligations as VP. Alam niyo yan, mga kutsero? Yun yung nakakatawa dun eh. Self-imposed na nga yun eh. Ikaw na yung nagbigay sa sarili mo ng trabaho. Hindi mo pa magawa ng maayos. Oh my God. What a loser. Again, mga kutsero, ang trabaho lang ng VP ay maghintay. Yun lang. Wala siyang ibang purpose, constitutionally speaking, Sa 6 na taon, siguruhin na siya ay masigla, na siya ay buhay, in case ang presidente ay hindi na kayang gawin ang kanyang responsibilidad because either the president resigns or the president is ill or the president is, God forbid, assassinated. So, yun lang ang trabaho niya. So, ibig sabihin, mga kutsero, kahit tumambay siya sa bahay, nagagawa pa rin niya yung kanyang responsibilidad bilang BP. Sinabi ko nga kahapon glorified taga-abang. Glorified taga-abang lang ang Vice President, mga kutsero. Kaya nga nakakatawa na hindi na nga niya na-fulfill yung role niya bilang DepEd Secretary. Ang matindi dun, mga kutsero, self-imposed yung trabaho niya sa VP, yung pagbibigay niyang serbisyo bilang Vice Presidente. Self-imposed. Siya lang ang nagbigay nun sa sarili niya. Self-appointed. Self-designated job. Oo. Walang nagbigay sa kanya nun. Kasi nga, again, mga kutsero, ang trabaho lang ng Vice Presidente, kung titingnan natin ang Constitution, ay maghintay. That's it. Yun lang yun. Unless bibigyan siya ng trabaho ng presidente bilang cabinet secretary, yun may iba siyang trabaho. Pero mga kutsero, kung wala siyang ibang trabaho na binigay ng presidente, ang kanyang trabaho na lang, constitutionally speaking, ay maghintay. Kalat-kalat ang serbisyo niya. Di ba? Kalat-kalat eh. Magbigay ng bag, magtanim ng puno, magbigay ng transportation na hindi mo alam kung saan nagtatransport. Saan ba siya nagpapatransportation? I doubt na sa Metro Manila ba meron? Hindi ko alam eh. Baka Davao City rin yan. I don't know. Hindi ko alam kung saan siya nagpapatransportation. Magpa-transportation. Ano pa? Sa bus carousel ng Metro Manila? Meron siya doon? Okay. Kasi alam ko nagbabayad mga tao doon eh. Parang wala nang libre dun.
mamigay ng bag, magpa-tree planting, pumunta sa lamay. Ano ba ba? Ano ba bang ginagawa niya? Diyos ko. Kalat-kalat kaya yung mga proyekto niya. Wala siyang parang strike anywhere and hopefully you hit something. Manood doon ng basketball. Sa Quezon City, yung libreng sakay sa Quezon City. Di good. Maganda. So, meron talagang libreng sakay. Di good. But again, the point is, kalat-kalat eh. Kalat-kalat. I mean, di ba, burol, transportation, yung bag, pabimigay ng bag, tree planting, etc., etc. Sino bang nagpaplano ng mga activities na nitong OVP? Ba't wala kayong sistema? Ba't kalat-kalat kayo? 'Di ba? Walang tutok eh. Ano ba talaga? Ano bang advocacy ang gustong pagtuunan ng pansin ng Sara Duterte na vice presidente? Ang hirap hindi ikumpara kay Lenny eh. Kasi alam nyo mga kotsero, si Lenny is the lowest standard sa pagiging vice presidente. Pero ngayon, mga kotsero, mukhang tinalo na ni Sara Duterte si Lenny Robredo sa pagiging lowest standard. Imagine, meron pa palang ibababa ang standard ng OVP. Pinatunayan niya ni Sara Duterte. Tinalo niya si Lenny sa pagiging worthless OVP. VP. Nakakalungkot na number one, nakakalungkot na sinuportahan ko siya. My goodness. Kasama ako sa mga nabudol. Hindi ko pagsisinungalingan yan. Sorry na po sa mamamayang Pilipino. Nung kayo po ay nung inendorso ko si Sara Duterte, it was a wrong choice. Akala ko kasi kapag itong si Sara Duterte naging vice presidente, matututo siya. Matututo siyang maging eventually, 'di ba, maging maayos na leader, kaso hindi. Hindi. Tingnan si Lenny, at least si Lenny may angat buhay. 'Di ba? May angat buhay program sila. And yung angat buhay na yon, mga kotsero, naka-segment yon. May housing, may health. Yun, housing and health. From what I understand, ganun yung angat buhay. Syempre, disaster response. Huwag na natin pansinin disaster response. Pag disaster response, kahit kanino manggaling yung tulong, huwag na natin questionin. Basta may tulong, importante yun eh. Oo. Importante yun eh. Pag may sakuna, kahit kanino pa nanggaling yung tulong, huwag na nating sitahin. Huwag na nating sitahin. Importante yung may tulong. Basta yun, ang kanya, yung kay Lenny was housing at saka tawag dito. Yun nga, yung medical. Kay Sara, wala ka makitang ganun, walang sistema eh. Pabimigay ng bag. Tapos pupunta sa tree planting. Tapos pupunta sa pamimigay ng bags, tree planting. Walang connect eh. Anong connect ng bag sa tree planting? Tapos pupunta ka sa burol. Tapos, di ba? It's a waste of resources. Trying to hit everything, but hoping it will appeal to some people. Para lang magmukhang maraming ginagawa. Mas maganda pa na kasi, again, because of my experience sa HR and organization development, mas maganda pa na itutok na lang niya lahat ng energies niya into one project. Kung maaarating man kay Sara to, sa opisina ni Sara, sana kasi minsan naikinig din kayo sa mga critics nyo para hindi kayo lagi nababalahura. Itutok niya na sa isang proyekto. Ano ba talaga? Anong gusto nyo? Kayo bahalang mag-isip. What's the point of having security available for you? Walang punto. Iwan po na 30 plus doon po sa OBP na
Maliban pa po ito doon sa component po ng Armed Forces of the Philippines. Merong 100 na nakadetail kay Sara Duterte noon. Tapos, pinarecall, kasi nga, hiniwalay nga yung, pinasok nga yung VP SPG sa Presidential Security Command. Kaya inirecall yung PNP. Tapos may 30 pang tinira. Tapos sasabihin ni Sara, kung hindi importante ang security ko, ba't nagtira pa kayo ng 30? Ay, hindi ba pwedeng courtesy? Di ba? Hindi ba pwedeng paggalang lang na dahil, busy presidente ka? Sige, limanan natin ng konti. As to the number, siguro mas maigi pong tanungin po natin yung AFP o PSC kung ilan po yung military personnel na naiwan po doon na nagsisecure po sa ating Vice President po. At malinaw din po natin, ma'am, na maliban po dito sa 75 PNP personnel na dinownload po sa National Capital Region, ay may nauna na pong 150 personnel coming from the PSPG na nauna na pong dinownload sa NCRPO, at mauna pa po dito may mahigit pong close to 600 na galing po sa National Headquarters ng PNP na dinownload din po sa NCRPO. Again, ang objective po ng PNP leadership ay dagdagan po yung mga pulis po natin on the ground para po So hindi lang si Sara ang kinunan. Ang dami 600 dun sa iba naman 150 ba yung isa kanina? So hindi lang si Sara ang kinunan, pero si Sara lang yung nagreklamo. Di ba? Di ba? Nakikita nyo na yung yung pagiging entitled nitong nambudol sa atin lahat. Ang daming tinanggalan ng security ng PNP. Ang daming tinanggalan ng security detail. Pero si Sara lang yung bukod tanging nagreklamo. Tapos tsaka si Bongo rin pala yung dalawa. Si Epal. Dagdagan at masustain po natin yung police visibility and presence, at nagamit po natin itong mga pulis po na ito nitong nagdaang SONA po, nitong nagdaang bagyo. Alam po natin, isa po ang National Capital Region na talagang naapektuhan nitong bagyo, at malaki po ang naitulong nitong almost close to 600 o to 700 na PNP personnel. As to the 75 PNP personnel po na na-deploy po at na-download po sa National Capital Region, nag-report na po ito lahat. Kausap ko po ang mismong Regional Director po ng NCRPO, si Major General Nartates, at siya po mismo ang kumausap po dito sa 75 po na ito. And in fact, sabi nga niya, high moral naman sila, Jean, yun ang sabi niya sa akin, dahil pinapili sila, ma'am, kung saan yung mas magiging mabuti para sa kanila, kung saan silang mga district mapupunta. At karamihan sa kanila ay napili pong magpa-assign po sa Southern Police District. At sabi rin po niya, isang dahilan kung bakit masaya rin naman po yung mga pulis po nating na download coming from the PSPG ay particularly those assigned po sa Mindanao, ay sinabi po ng ating Regional Director na kapag dumating na po at natapos na po sa training yung mahigit 2,500 na NCRPO PNP recruits, ay papayagan na po silang makabalik doon po sa kanilang mga rehiyon para kahit paano ay malapit po sila doon sa kanila pong mga yung tinatawag po natin na home base po. Okay. So tama intindi namin, ma'am, na once matapos ang training ng 2,000, you will deduct to NCRPO at itong 75 will deduct to Mindanao. Yun po ang sinabi sa atin ni General Nartates para for those originally assigned po sa Mindanao at nailipat po sa PSPG ay papayagan po sila if they preferred po na makabalik po sa kanilang mga rehiyon once makuha na po at mag-report na po for active duty ito pong inaasahan pong 2,500 na PNP recruits ng PNP NCRPO po. Within the year, ina-expect po nila, ma'am, na matapos po ito dahil hindi naman po ito, ma'am, sabay-sabay. So, by batches po ito. So, habang dumadagdag po yung PNP personnel, in fact, hindi pa naman po, ma'am, tapos yung downloading. Inumpisahan po dito yan ng ating PNP chief na mabawasan po at mag-streamline, mag-downsizing po yung mga headquarters sa mga PNP National Headquarters, pati po sa Regional Headquarters, nag-download na rin po tayo sa mga Provincial Headquarters para madagdagan din po yung ating mga tauhan sa mga police stations po. So, this is not only limited po sa...
Alam niyo mga kochero, ito yung isa sa mga naging tanong ko, pero mukhang nasagot din naman eventually. Kasi isa sa mga tanong ko, bakit parang nauubos sa mga pulis? Kaso naalala ko, meron nga palang ano ba itong tinanggal? 6,000 yata? Naka-administrative may mga administrative cases tapos tinanggal silang lahat. 6,000. So, wala, kailangan talaga. Nakakaubusan talaga ng pulis, guys. Nagkakaubusan talaga. So, wala tayong choice. Kailangan talagang mag-recall ng PNP. Kaso nga lang, maarte yung vice-presidente natin eh. Sana nakipag-cooperate na lang si Sara, di ba? Hindi niya ginawan to ng big issue. But anyway. Metro Manila, pati po sa regions po ay pina-implement din po ni Chief with the objective of course to increase the number of PNP personnel being deployed po sa ating mga major thoroughfares, sa ating mga points of convergence, lalong-lalo na po ngayon, nagbukas po muli ang klase, more or less nasa 23,000 po ang actually deployed po natin kahapon po dahil po doon sa ibinigay pong datos po ng DepEd po na more or less nasa 842 po yung nagbukas na mga eskwelahan, kaya kasama po yan sa naging deployment po including sa NCR po. So for the record, ma'am, ilan na lang po yung police ngayon na detail po sa security ni PNP? Nasa 31 po. 31. Na PNP personnel po yan at hindi po kasama dyan, ma'am, yung galing po ng AFP po. So 31 na lang ang kasama sa security. Ang naiwan po, ma'am, ang naiwan po, 106 po yan kung hindi po ako nagkakamali. 106, ang dami. Po, at ibinawas po yung 75. Again, there was prior coordination with the Office of the Vice President before the 75 PNP personnel were recalled and redeployed and reassigned po sa NCRPO. So may Di ba ang drama pa nga ni Sara dyan, parang wala na siyang choice tumanggi. Dahil si Garbin daw yung batas. Yung pa yung sinasabi ni Sara dyan. Wala kang choice to. Paano na to? Nakipag-usap pala sa inyo yung PNP. Nakipag-usap naman pala sa'yo, tapos sabihin mo, wala kang choice tumanggi. Eh, hindi ka pala talaga makakatanggi kasi ubos na ang mga pulis. Eh di mag-volunteer ka kayang pulis. Di ba? Etong si Sara, gigil na gigil siya sa peace and order, di ba? Gigil na gigil siya sa gusto nga niya mag-DND secretary, di ba noon? Gusto niya mag-DND secretary. Okay na, di ba volunteer ka, magpulis ka din. Tanong mo kay Garbin, baka, sir, paano ba ako makakatulong sa'yo bilang volunteer policeman? Pero mga kochero, huwag niyong kalimutan. Huwag niyong kalimutan, ha? Na kaya, ako, basa ko lang dito, kaya siya nag-iingay ng ganyan, ay para i-distract muli ang pananaw o ang isip ng mga tao sa kanyang pagtakas sa responsibilidad na inimpose sa sarili niya. Take note, ha? Inimpose sa sarili niya tong responsibilidad na to. Sarili niya responsibilidad, tinakasan niya. Ginawa na nga niya yun sa sarili niya. Naglagay siya ng responsibilidad sa sarili niya na ako ay magiging vice-presidente na magsisilbi sa taong bayan. O sige, walang problema. Tapos tinakasan mo pa. Nagpunta ang Germany para allegedly manood ng Taylor Swift. Sana nagtiis ka na lang muna kay Taylor Shish. Di ba? Sana nagtiis ka muna kay Taylor Shish. Oo. Magaling naman siya magpanggap eh. Diyos ko. Grabe to si BP. Allegedly lang yun. Pero alam nyo, hindi niya sinasagot yun. Di ba nag-trending nga yung issue tungkol dyan sa Taylor Swift na yan. Ang nireact niya, yung pagkakakuha ng 75 na pulis sa kanya. Wala siyang nilabas na statement tungkol sa Taylor Swift. Hindi kaya totoo? Para hindi na pag-usapan, no? Wag na nating pansin. Takpan natin itong sa PNP. Para hindi na pag-usapan yung sa Taylor Swift. Grabe naman. Nako, lalo tuloy na halata. lalo tuloy na halata. Oh.
Lalo tuloy na halata. Kasi yun yung matunog na issue eh. Wala naman masyadong pumapansin dun sa ano. Wala naman masyadong pumapansin dun sa 75 na police. Ang may pumapansin, mga kotsero, kung siya ba ay nanood ng Taylor Swift. Tinan nyo, wala kayong makikitang sagot ni Sara Duterte tungkol dyan sa concert na yan. Abangan natin, baka ngayon bigla siyang ma-pressure. Baka ngayon bigla siyang ma-pressure kasi may mga nagbi-bring up. No? May mga nagbabalik ng issue dun sa concert. Ano ba, nanood ka ba talaga o hindi? Alam nyo kasi yung mga ano dun, ang masaklap kasi dun, mga kotsero. Parang ano yan eh, parang yung allegation nila ng ano, ng paggamit daw ni PBBM ng droga. Hanggat hindi mo sinasagot, maglilinger lang na maglilinger yan. Ang problema, itong kay si PBBM, matagal na niyang sinagot yan. Anong sagot ni PBBM doon sa kanyang issue sa drug use daw, alleged drug use? Ang sagot niya, I will not even dignify that with a response. Bakit? That's how ridiculous it is. That's how stupid it sounds. Kaya walang kailangan pansinin. Pero itong kay Taylor Swift tsaka kay Sara Duterte, mukhang posibleng totoo eh. Imagine mga kotsero, inuna niyang bumiyahe bago tumulong sa taong bayan. Yikes! Tapos tatanungin siya ng mga reporter, totoo ba na nanonood po kayo ng Taylor Swift sa Germany tapos iniwanan niyo yung trabaho niyo dito? Iniwan niyo po sa inyong mga sa mga empleyado ng Office of the Vice President na pamimigay ng ayuda para sa mga nasalanta ni Karina? Sabihin nun syempre, hindi po nanonood ng Taylor Swift concert. Yan ang sasagot nun. Syempre, kasi pag umuo siya dun, ay napakasama ng imahe niya. Kaya ako mga kotsero, I don't trust politicians in general. Ang akin lang, as long as they're doing their job, okay na ako dun. But I cannot trust politicians in general. Ganun din kay Sara. I mean, ang problema lang kay Sara, hindi ko na nga pagkakatiwalaan dahil politiko, wala pang trabahong nagagawa. Buti sana kung may trabahong nagagawa, at least may pampalubag loob ka eh. So mga kotsero, huwag niyo po kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe sa Kusya YouTube channel. Pa-share po yung mga videos natin para marami po makapanood ng mga ganap natin dito sa channel. And I'll see all of you in our next live stream. God bless you. Next time guys. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?